Hello, kumusta po kayong lahat? Ako'y magbabalik ulit sa aking vlog kasi medyo matagal akong hindi naka-upload. Busy kasi ako lagi sa trabaho ko, medyo nahirapan ako eh. Saka balik exercise kasi ako ngayon kaya pagdating sa bahay, medyo wala nang may time mag-vlog at saka isa pa bawal na mag-video kasi sa site namin kaya yun mahirap. Lalo na mainit naman ngayon dito, tag-init na, tapos ang summer. Kaya ito, magbabalik ulit tayo sa vlog natin. Medyo matagal naka-upload eh. And isi-share ko lang din sa inyo ang aking alaman dito. May nagpatanungan na so na ang trabaho niya ay sa fast food. Ngayon, nalaman ko rin pala ang sahod pag ganyan sa mga McDo. Mababa lang talaga ang sahod. Minimum lang sila. Eh, yung manager nga dito sa McDo, sa ilang taon na raw siya, sa 18 lang. 18 per hour. Magkano lang kikitain mo sa isang buwan. Medyo mahirap makaipon pag ganun. Tapos may kasamahan din talaga ako na minsan nagkatrabaho sa McDo na mahirap na talaga. 16 lang kasi isang ako na 16.70 yata isang oras. Ganun ang kaibahan pag sa fast food yung nagtrabaho rito. Kaya karamihan mas pinipili pa nila dito yung contraction. Dito nga rin ako nakatagpo na kahit babae, nagka-contraction talaga. Marami akong kasabayan doon, mga ibang kumpanya sa site namin na contraction ang trabaho nila. Yun ang trabaho nila eh. Binuksan ko lang ang electric fan kasi mainit eh. Summer na kasi dito. Ayun, kung ang apply nyo ay kinupiran kayong malaki, alamin nyo muna ang trabaho nyo. Kasi maraming offer kasi ngayon na umabot ng 500 per month. Pero di ako naniwala halos pang ganun ba. Kasi marami ako nakasabayan dito na mga engineer pa nangagaling sa atin niya sa Pinas. Pagdating dito, halos pare-parehas lang yung trabaho namin eh. Hindi na magalayo ang kikitain nyo kasi balik sa uno ka. Saka kahit sa mga fast food, mga trabaho, kung ano basta sa mga restaurant, kalimitan talaga nagsisimula ka sa mababa. Minimum lang talaga ang pasahod nila dito. Kaya tipid-tipid talaga pag ano ang sahod mo. Kung sa akin sa isip-isip ko, sa akin, medyo mahirapan ako kasi pamilyado ako pag ano na sahod ko. Mahirap. Mas malaki pa yung kinikita ko sa Qatar kung ganun. Ngayon mas makakal pa kung sa ang punta mo naman dito ay working ka talaga. Saka kagaya sa contraction ng trabaho, medyo iba-ibang bigay doon kasi sa contraction ka, skilled worker ka tinatawag nila. Pero kahit ano kung marunong ka, pagdating dito, back to zero ka talaga. Ganun ang kalakaran nila dito. Ay ako nga eh, trabaho ko na sa Pinas, sa Qatar, ilang bansa na napuntahan ko. Pagdating dito, talagang 0 to 0 ako sa trabaho rito. Kasi hindi may tinatawag sila dito na mga majority na tinatawag kung sino na una, yun ang sinusunod nila dito eh. Basta bago ka, kahit marunong ka rito, yung helper ka muna nila. Kaya kung may nag-o-offer sa inyo mga 500, 400, ba, kunin nyo muna maigi kasi mahirap ang padalos-dalos. Kasi alam ko, medyo walang ganun rito kung kagaya lang natin ng mga ang trabaho natin sa contraction. Saka wala kang posisyon dito, hindi siguro aabot ng ganun. Kasi sa totoo lang talaga, yung mga nakasabayan ko doon na trabaho, engineer talaga sila sa atin. Pero pagdating dito, iba na, napakahirap na ang trabaho nila. Mayroon niya ako ditong nakilala, bago pa lang din siya. 11 years daw sa Seaman. Pumunta siya rito sa Canada, ang sahod niya rito 19 per hour. Kaya sabi niya medyo hirap kasi yung kinikita niya sa barko
mas mataas kaysa kumpara dito. Ngayon nga lang, iniisip kasi nila maganda raw kasi dito Canada. Kaya nakuha siya rito. Ang trabaho niya rito ay sa aircon, sa ducting siya nagtrabaho, pero ang oras niya 19 per hour lang. Nag-usap nga kami, sabi ko kaya baka ako yung gano'n na kuha dito. Kaya naman daw, pero kung ipapadala mo lahat, kuha talaga lang, video kapos ka. Ako, magkano lang namin ko ako dito, kaya sambot din lagi, kulang pa ipadala sa pamilya talaga kung ang 20 lang sahod mo rito. Kulang ipadala sa pamilya mo halos, wala ka matira rito. Kaya kailangan mo talagang magtipid dito sa buhay Canada. Kung may maganda kang trabaho sa dagat sa Pinas at saka opera ka naman dito sa minimum, isipan mo muna. Ang minimum dito 16.76 yata. I-times mo na lang sa 40. Mataas yata dito 41. Kung muna kung parehas kasi mahal ang bahay rito. Kami na dito sa isang bahay na to, 4 kami, 2 kwarto lang. Hati-hati kami rito. Hindi basta-basta alis ka na lang, ganyan, malaki ang kita dito, Canada, makapag-adjust ka. Makapag-adjust ka dito, napakatagal. Ako, nung 1 taon na napakahirap mag-adjust rito. Pag opera ka lang ng ganyan, hindi naman sige agad tataasan ka ng sahod rito na pag ganyan, pag nakita ka ng magandang trabaho, tataasan ka, hindi. Huwag kayong maniwala sa ganong over sa inyo na kung sinong naghihikayat sa inyo. Pag lumampas ka ng 20 siguro, okay na talaga rito. Pero kung mag-16 lang ang over minimum ka lang, mahirapan ka talaga, lalo pag ikaw mag-isa naghanap buhay rito. Bahay, pagkain mo rito, napakahirap. Kaya yun ang kahirapan dito na sa minimum na sahod mo rito. Oo, nandiyan na tayo, Canada to, maganda pakinggan sa pandinig mo ng tao sa Pilipinas. Canada ka na, akala maganda na rito. Yun lang ang pandinig na tao, maganda ang Canada. Dito di ka nga makapahinga halos, gusto mo magtrabaho dito para makaipon ka na maganda. Pag ipadala dyan, malaki. Pero pag ipadala naman lahat, paano naman yung kami rito? Kung padala mo, halimbawa, padala ko lahat sa sahod rito, magkano lang naman? Allowance mo dito araw-araw. Ganun ang kanin dito kasi ako sanay na ako sa abroad. Pero okay rito kasi hindi ako ganong pagod kaya kumpara doon sa Qatar dati. Sa Qatar dati, kinikita ko naman lalo sa kinikita ko rito. Pero nagdo-double job ako doon. Pagod ako doon. Dito naman, yung malwan-alwan. Siyempre oras ang dito nila Lalo na yung puti kasama mo, talagang pagdating sa oras, uwian talaga sila. So, pag mawalan pa sa tiyaga lang talaga kayo, kung gusto nyong pumunta rito at maglakas loob kayo, alamin nyo muna maigi. Huwag muna kayong maniwala sa ganong 500 ang offer sa inyo. 5,000 sa buwan ninyo, mahirap yun, medyo mahirap paniwalaan. Alamin nyo muna kung anong sitwasyon bago nyo patulan yung ganon. Siguro kung ibang posisyon ka na baka abutin mo yun, pero kung ano lang naman trabaho mo rito, malabo mangyari. Kahit mag 300 niya, malabo yun. Kung sa contraction ka lang, mga skill ka lang, hindi abot ng ganon. Kahit sabihin mo fast food ka dito sa hotel, yung malabo siguro kasi may kasama rin ako dito sa hotel nagtatrabaho Kasawa pa nga Kunting lang muna kung mag-apply, ingat talaga sa mga
hikayat na gano'n ang kikitain mo rito. Baka magkagastos kayo ng malaki. Ay alam mo naman, malaki talaga yung gastos bago makaalis. Siguro pag manggaling sa Pinas, sobrang 200-300 mayroon siguro eh. Magastos mo talaga. Kaya ako nga galing sa Qatar, laki ng ginastos ko eh. Sa ticket pa lang, hirap na ako dati noon. Mabuti na lang, yung boss ko sa Pinas at medyo tumulong talaga sa akin sa gastusan. Pero binayaran ko naman. Ganun lang naman ang buhay talaga pagka-abroad eh. Pag wala kang kasalanan sa inalisan mo, at sa maganda pinakita mo, tutulungan ka nila sa pangailangan. Kaya, yun, tsaga lang talaga dito pag abroad tayo kasi mahirap. Ito kalyo lang ng lagi natitira sa akin araw-araw. Pag sahod talagang padala lagi. Ganun ang buhay natin eh. Para sa naghanap buhay tayo dito para sa pamilya eh. Pero nung tatabi naman ako eh, kahit paano eh, sa magwa 1 year na ako dito, may okay naman kaysa doon sa Qatar dati. Ay ano, sa sunod ulit ng video kasi minsan lang talaga ako nagbablog gawa ng busy nga ako lagi at wala nang time halos kapagod na rin kasi galing sa trabaho. Lalong init na rin dito kasi pagdating mo magluluto ka pa rin dito eh yung wala nang time minsan kung anong mapag-uusapan natin. Sige, ingatan lang tayo mga kabayan lagi kung sino mga makapanood sa video na ito. Pag-isipan nyo munang mabuti kung pupunta kayo rito, kung ganun kalaki ang offer sa inyo, maganda yun, basta totoo. Pero pag-isipan nyo muna kasi pag sa fast food ang trabaho nyo rito, minimum lang. Kasi sa totoo lang talaga, ang sinasabi ko, may manager kami kilala sa McDo, 18 lang per hour niya, manager na siya, ilang taon na siya rito. Kaya yun ang pag-isipan natin mabuti kung maganda ba. Kaya pinipili nga iba dito, contraction talaga. Sa contraction kasi magandang kitaan eh. Mayroon akong Pilipina rin kasabayan doon sa site namin na ibang kumpanya sila. Sa kuryente naman sa electrical, babae siya. Tapos sa pipe fitter, gano'n sila. Oh, sige kabayan, maraming salamat sa araw-araw niyo pagsubaybay sa akin kung sino man kayo nagko-comment. Salamat din sa mga nagko-comment sa video kahit paano may nanonood.